Nadine point of view. 2 linggo na ang nakalipas simula nung nag-propose si Marcos sa akin at para pa rin akong nakalutang sa langit. Hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip na gagawin ni Marcos yun sa akin sa mga oras na yun. Alam kong mabilis ang lahat pero mahal namin ni Marcos ang isa't isa at walang masama na tanggapin ko ang proposal niya. Wala naman kaming problemang dalawa at maayos ang buhay namin. Naging busy na lang ako nito dahil inaasikaso ko ang pagpasok ko sa school at ang kaso ni Lance na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin akong makahanap ng lead kasi sa tuwing may nakikita ang mga pulis ay nawawala rin agad yun. Iniisip ko na lang na minsan na malakas siguro ang impluwensya ng nakabangga kay Lance pero hindi ako pwedeng sumuko na lang na walang ginagawa para sa nangyari kay Lance. Hi Nadine, sabi ni Tita Francine sa akin. Hello po, wika ko sa kanya. Nandito ako ngayon sa cafe ni Erin dahil may pupuntahan kami ni Tita para sa preparasyon ng kasal namin ni Marcos. Gusto kasi agad ni Tita na paghandaan agad namin ang kasal ni Marcos. Kahit na simple lang ang gusto ko pero ayaw pumayag ni Tita Francine kasi gusto niyang maging maganda ang lahat para sa kasal namin ni Marcos. Mabilis naman pumayag si Marcos sa gusto ni Tita Francine na ikasal kami agad kasi ano pa raw ang hihintayin naming dalawa. Alam naman nilang mag-aaral ako pero bago naman kami ikasal ni Marcos ay nakapagtapos na ako noon dahil isang semester lang naman ang kailangan kong tapusin at sa loob ng isang semester ay magagawa na namin ang preparasyon ng kasal sa tulong ni Tita Francine. I'm really excited about your wedding with Marcos. I really want to have a daughter and now it will come true, sabi ni Tita Francine sa akin at niyakap ako. Excited na rin po ako, sabi ko sa kanya. Pupunta tayo ngayon sa isang boutique para makapili ka na ng wedding gown mo. Yun ang dapat natin unahin dahil yun ang pinaka-importante sa lahat. Wika ni Tita sa akin kaya tumango ako. Hi Tita Francine, sabi ni Mariel nang kakapasok lang ng cafe ni Erin. Sa amin agad siya lumapit at alanganin lang na ngumiti ako sa kanya kahit na inirapan niya ako. Wala na talaga akong magagawa kung ayaw niya sa akin. What are you doing here, Mariel? Tanong sa kanya ni Tita. I was about to get a coffee, Tita, and I saw you. Ang tagal na po nating hindi nagkikita, sabi ni Mariel. Wala naman dahilan para magkita tayong dalawa, sabi ni Tita Francine kay Mariel. Tita naman, we should see open dahil po kay Marcos, sabi nito kay Tita kaya napatas ako ng kilay ko. Ano namang kinalaman ni Marcos sa kanya? Magkaibigan lang silang dalawa. By the way, Mariel, mukhang hindi mo pa alam ang balita, sabi ni Tita kay Mariel. Ano yun, Tita? Tanong ni Mariel. Marcos and Nadine is already engaged and in fact, we are preparing for their upcoming wedding soon. So, if you'll excuse us, kailangan na naming umalis dahil madami pa kaming appointment ng daughter-in-law ko, sabi ni Tita kay Mariel. Natigilan naman si Mariel sa sinabi ni Tita at hinila na niya ako patayo para umalis kaming dalawa. Mukhang hindi na komportable si Tita kay Mariel. Sa bagay, sino nga naman ang magiging komportable sa ugali ng Mariel na yun? Nahalata naman na fake lang. Nadine, don't hang out with her, sabi ni Tita sa akin na makasakay kami sa kotse niya. Hindi naman po ako malapit sa kanya, sabi ko kay Tita. That's good. I really don't like that woman. Hindi ko alam kung anong nahanap ng anak ko sa babae na yun. At sabi ni Tita Francine pero hindi na niya tinuloy ang sinabi niya at ngumiti na lang sa akin. Naging palaisipan tuloy sa akin kung anong ibig sabihin ng sinabi niya at bakit hindi niya itinuloy yun. Madaming bagay na naman ang pumasok sa isip ko dahil sa narinig ko. Hindi ko na dapat iniisip na ang mga bagay na ito dahil masaya naman na kami ni Marcos at wala na kaming problemang dalawa. Tahimik lang kami ni Tita hanggang sa makarating kami sa butik na sinasabi niya. Buong maghapon ay magkasama lang kami ni Tita para asikasuhin ang kasal namin ni Marcos. Kaya naman nang makauwi ako sa bahay ay bagsak ang katawan ko sa higaan ko sa pagod. Ang dami rin kasing pinuntahan namin na lugar at si Tita talaga ang pinakaabala sa lahat. Sobrang excited siya sa kasal namin ni Marcos. Kumusta ang lakad? Tanong ni Leia sa akin kaya napaayos ako ng upo.
Okay lang, pero nakakapagod, sabi ko sa kanya. Ganyan talaga, kaya dapat masanay ka na dahil malapit ka ng ikasal. Para namang naikasal ka na sa mga sinasabi mo na yan sabi ko kay Leah. Sa kanya at tumawa. Sinasabi ko lang naman kasi ganyan ang nakikita sa mga kakilala ko na naghahanda rin ng kasal nila. Saka si Marcos ang pakakasalan mo, kaya paniguradong bongga ang magiging kasal mo. Sabi niya sa akin at alam ko naman yon. Matagal pa naman, wika ko sa kanya. Nadine, magpaalam nga pala ako sa'yo, sabi niya sa akin. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Bigla na rin kasi siyang sumeryoso. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Hindi muna ako uwi dito ng ilang araw dahil may kailangan akong asikasuhin sa trabaho. Sabi niya sa akin. Hindi mo naman kailangan magpaalam sa akin, Leah. At saka mukhang importante naman talaga ang gagawin mo. Hindi naman kita pipigilan, sabi ko sa kanya. Salamat na din. Aalis na pala ako, sabi niya sa akin, kaya tumango ako sa kanya. Lumabas na siya ng kwarto ko kaya ako na lang naiwan dito sa loob. Kaya naman nahiga na ulit ako kasi gusto kong matulog dahil napagod ako. Ginawa namin ngayong maghapon. Ang dami. Halos naming inasikaso. Ang bilis ko na rin mapagod nitong nagdaan ng mga araw at hindi ko alam kung bakit. Ipinigit ko na lang ang mga mata ko at hinayaan ko nang hilain ako ng antok. Marcos' point of view. I'm so happy that Nadine answered yes to my proposal last 2 weeks. Kahit naman na tumanggi siya ay hindi pa rin ako alis sa tabi niya at handa akong maghintay na sagutin niya ako ng oo, pero sinagot niya ako at hindi ko na papatagalin ang lahat. Wala na dapat akong aksayahin na oras para sa relasyon namin ni Nadine. Sir, kailangan niyo pong itong permahan, sabi sa akin ni Jan at inabot ang hawak niyang folder. Okay, wika ko sa kanya at pinirmahan yon. Marcos, napalingon kami ni Jan sa tumawag sa akin. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok na lang dito basta-basta, sabi ni Jan sa kanya at hinarang siya. I need to talk to him kaya lumayas ka, sabi ni Mariel kay Jan. Leave us for a while Jan, sabi ko sa sekretary ko at lumabas na siya. Marcos, what the hell happened? Tanong niya sa akin. Wala akong alam sa sinasabi mo at anong ginagawa mo dito. Wala naman akong appointment sa iyo o kahit na kay Gino. Kaya kung wala kang may tinong sasabihin sa akin, umalis ka na kasi madami akong ginagawa. Mariel, sabi ko sa kanya. Marcos, bakit mo siya pakakasalan? Talaga bang gagawin mong lahat para pagsilosin ako? Tanong niya sa akin. Napailing na lang ako sa sinabi niya. Hindi ko siya pinagsiselos dahil tapos na kaming dalawa. Pakakasalan ko si Nadine kasi mahal ko siya at wala siyang kinalaman sa kahit anong desisyon na ginawa ko. Mariel, you're out of your mind. Hindi kita pinagsiselos at wala na sa'yo kung pakakasalan ko si Nadine, sabi ko sa kanya. Ano namang sasabihin mo? Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo, Mariel. Masaya na ako sa buhay ko kasama si Nadine. Papakasalan ko siya dahil mahal ko siya at wala ka na ron, Mariel. Dahil matagal na tayong tapos, kaya tigilan mo na ako, sabi ko sa kanya. Hindi naman ako nagsisinungaling sa iyo, Marcos. Mahal kita at totoo ang sinasabi ko sa iyo noon. Sabi niya sa akin, tumigil ka na lang, Mariel. Umalis ka na at huwag mo na kaming guluhin pa ni Nadine. Nagtitimpi na lang ako sa iyo dahil may pinagsamahan pa rin tayong dalawa. Pero hindi ko na nagugustuhan ang mga ginagawa mo. Pinalagpas ko na ang ginawa mo kay Nadine noong sa kape ni Erin. Pero sa susunod, nagagawin mo yun ulit, hindi na kita mapapatawad. Maling sabi ko sa kanya. Ikaw ang mahal ko, Marcos. At totoong naipit lang ako ng sitwasyon noon, sabi niya sa akin. Napabuntong hininga nila ako sa mga sinabi niya. Wala akong oras para makinig sa mga sinasabi niya dahil hindi naman na importante sa akin yun. Mariel, shut up. Matagal nang huli ang mga rason na sinasabi mo. Nagawa ko na lahat ng pwede kong gawin noon para hindi ka magpakasal kay Gino. Lumuhod ako sa harap mo at nagmakaawa sa iyo pero itinuloy mo pa rin. Wala akong narinig na kahit anong eksplanasyon mo mula sa iyo. At ngayon na masaya na ako sa buhay ko kasama ang babaeng mahal ko, saka ka naman nanggugulo. Kung wala kang magawa sa buhay mo, Mariel, huwag mo kaming idamay ni Nadine. Sabi ko sa kanya at tumayaw ako sa swivel chair ko. Kinuha ko ang mga gamit ko at lumabas na ako ng opisina ko. Iniwan ko siya doon at wala akong pakialam sa kanya. Cancel all my appointment Jan, sabi ko kay Jan at tuluyan na akong umalis sa kumpanya ko.
I just want to see Nadine today. I'm relaxed when I'm with her and I miss her already. Wala akong balak pakinggan ang mga kasinungalingan ni Mariel. Mahal ko si Nadine at tuloy ang kasal naming dalawa kahit anong mangyari. Nadine, point of view. Nagising ako nang parang may nakatitig sa akin at nang imulat ko ang mga mata ko ay ang mukha ni Marcos ang bumungad sa akin. Napabangon tuloy ako nang bigla ko siyang makita. Wala naman siya dito kanina nung nakatulog ako. Saka anong oras na ba? Anong ginagawa niya dito sa tabi ko? Wala akong kutsyon kaya ang tigas ng hinihigaan ko. Sa papag lang kasi ako natutulog. Mahimbing na natutulog ngayon si Marcos sa tabi ko at paniguradong sasakit ang likod niya dahil sa pagtabi niya sa akin. Sanay naman akong katabi si Marcos kasi ilang beses na rin kaming nagtabing matulog at wala naman akong maitatago sa kanya dahil ilang beses na rin na may nangyari sa aming dalawa. Saka ikakasal na kaming dalawa. Nung dumating sa buhay ko si Marcos, madami siyang nabago sa buhay ko at buhay naming magkapatid. Siya ang tumulong sa amin ni Lance at binigyan niya ulit ako ng bagong kulay ang buhay ko. Wala naman akong balak na magmahal pa at gusto ko na lang na mag-focus sa buhay namin ni Lance. Pero dumating siya at pinakita niya sa akin ang dapat kong makita. Marcos, tawag ko sa kanya para magising siya. Sabi lang niya sa atin, di gumigising kaya napabuntong hininga ako. Halata sa mukha niya ang pagod pero kailangan niyang gumising dahil sasakit lang ang likod niya dito sa higaan ko. Kung kay Lance sana sa kwarto niya siya humiga ay may kamak pa doon. Marcos, gumising ka. Gumising ka muna dahil mahirapan ka. Sabi ko sa kanya at ginising pa rin siya. Iminulat naman niya ang mga mata niya saka ngumiti lang sa akin at inalalayan ko siyang bumangon. Hi, sabi niya sa akin. Anong ginagawa mo dito? Saka bakit ka tumabi sa akin? Tanong ko sa kanya. I miss you. Lance told me na nandito ka raw sa kwarto mo. Kaya pumasok ako at pumayag naman si Lance. When I enter your room, naabutan kong tulog ka na kaya tumabi na ako sa'yo. I miss cuddling with you, sabi niya sa akin. Sana ginising mo na lang ako, sabi ko sa kanya. I don't want to ruin your sleep. Alam kong pagod ka rin sa ginawa niyo ni Mami kanina, sabi niya sa akin. Ikaw rin naman halatang pagod pero kailangan talaga kitang gisingin kasi sasakit lang ang likod mo sa higaan ko, sabi ko sa kanya. Hindi ba sumasakit ang likod mo, Nadine? Tanong niya sa akin. Okay lang ako, Marcos. Sanay naman ako sa higaan ko. Sabi ko sa kanya, I will send some mattress here para hindi ka mahirapan. Sabi niya sa akin. Okay lang ako, sabi ko sa kanya. Hindi na din. Alam kong sumasakit ang katawan mo sa higaan mo. Saglit lang akong nahiga pero ramdam ko na ngayon ang sakit. Kaya bukas na bukas ay magpapadala ako sa tauhan ko ng kutsyon mo. Sabi niya sa akin. Kung yan ang gusto mo, hindi na ako kukontra. Pero sa ngayon ay lumabas muna tayo para kumain. It's midnight already and you still did not eat your dinner. Sermon na sabi niya sa akin. Nakatulog kasi ako, huwag ka nang magalit. Napabuntong hininga na lang siya at inakbayan ako. Hindi na talaga mauulit to, sabi niya sa akin. Kaya tumango ako. Magkahawak kaming lumabas ng kwarto ko at dumiretso kami sa kusina para tumingin ng makakain pero wala na palang pagkain. I'll buy food for you. Sasama na ako sa iyo, magda-drive-thru na lang tayo sa malapit na fast food chain. Sabi ko sa kanya, okay, let's go. Lumabas na kami ng bahay at sumakay na ng kotse niya. Kahit na hating gabi na ay marami pa rin na tao sa paligid. Ganun naman talaga dahil nasa Maynila kami at karamihan ng tao ay gabi na nagsisimula ang buhay ng iba. Habang nagmamaneho si Marcos ay nakatingin lang ako sa labas ng bintana hanggang sa may natanawan akong nagtitinda ng mais at balot. Marcos, ihinto mo muna please. Bakit? Tanong niya sa akin. Basta, sabi ko sa kanya at ihinto naman niya. Nang maihinto niya ang kotse niya, sa gilid ay lumabas ako agad para tingnan ang natatanawan kong pagkain. Ngayon na lang ako kung sakali man makakakain ng balot kung meron pa akong mabibili. Sa kabigla rin akong nag-crave sa mais na may cheese at margarine. Manong, may mais pa po ba kayo? At sa kabalot, tanong ko sa matandang nagtitinda, meron pa iha, sabi niya sa akin. Pagbilan nga po ako ng 5 balot saka 100 pesos po na mais. Sabi ko kay Manong, sige iha, saglit lang. Sabi niya sa akin at inayos na ang binili ko. What did you buy? Tanong sa akin ni Marcos nang lapitan niya ako. Balot sa kamais.
sabi ko sa kanya. Hindi ka mabubusog dyan, sabi niya sa akin. Alam ko naman yun, pero gusto ko lang nito. Bibili pa naman tayo sa fast food pagkatapos nito. Wika ko sa kanya. Okay. Iha, ito na, sabi sa akin ni Manong at inabot ang binili ko. Si Marcos ang kumuha nun at akmang babayaran ko na nang biglang siya na ang nag-abot ng bayad kay Manong. Hinawakan na niya ang kamay ko at naglakad na kami pabalik sa kotse niya. Pinagbuksan naman niya ako ng pinto at sumakay na ako sa loob. Umikot naman siya sa driver's seat saka inabot sa akin ang binili ko. Ano gusto mong kainin? Tanong niya sa akin. Gusto ko ng rice meal saka ng ice cream, please. And french fries pa pala, sabi ko sa kanya. Okay, sabi niya sa akin at nagmaniho na ulit siya. Sobrang gutom na naman ako at habang naisip ko pa lang ang mga bibili namin na pagkain ay natatakam na ako lalo na sa nabili kong balot at mais. Nitong mga nagdaan na araw ay biglang dumalakas ang kain ko dahil na rin siguro sa pagod ko at naibubuhos ko sa pagkain ng lahat para makakuha ko ng energy. Si Marcos na ang umorder ng pagkain namin at siya na rin ang nagbayad kahit na nagbibigay ako ng pera. Hindi niya tinatanggap yun. Pagkatapos namin bumili ay umuwi na kami sa bahay at nagmamadali naman akong pumasok sa loob saka dumiretso sa sala at inilagay sa lamesa ang pagkain na dala ko. Ganun na rin ang ginawa ni Marcos saka umupo sa tabi ko.